Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan ng ating panalangin. Nababanggitin po ni Pastora Stella. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongka and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Rona and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Monteagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orpha, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine, Brother Michael and Baby Kayla de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Mele Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Monteagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Linon Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Ricardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabia and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Henner Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filoni May Natugade, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Jennifer Lat, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Renato Moreno and Family, Sister Jean Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Daneve Dayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Avengosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Sister Eunice Cantero and Brother Jonard Pangan. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid sa Iglesia ng Pierre at sa inyo, mga kapatid sa Iglesia ng Pasong Tamo. Ganyan din po naman sa inyong lahat na nakikibahagi sa gawain ito. Ngayon pong gabi ay muli po tayong dadako sa ating panalangin. Bago po tayo manalangin, ay muli po nating angkinin ang mga salita ng Diyos na mayroong pangako. Ito po ay mababasa natin sa Roma chapter 15 sa verse 13. Ang sabi po rito, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga po ang ating aralin ngayon ay managana sa pag-asa.
Sasabihin natin ay, bakit tayo mananaganan sa pag-asa? Dahil sa panahon ito, daming kahirapan. Sa panahon ito, ang daming kaguluhan. Sa panahon ito, sa pakiramdam, sa ating mga nakikita, ay masasabi natin, wala na tayong pag-asa. Pero alam nyo, ang pag-asa po natin ay Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Diyos ng pag-asa sa kahirapan. Sapagkat ang Diyos ng pag-asa ay nakikita at nadadama ang ating kalagayan. Lalo na po sa panahon ng kahirapan. Nais ng Panginoon na tayo ay bigyan ng kasaganaan. Siya'y Diyos ng pag-asa sa mga may karamdaman. Diyos ng pag-asa sapagkat sa kapangyarihan ng kanyang mga kamay, siya po ay nagpapagaling ng lahat ng mga sakit. Diyos ng pag-asa sa kahirapan, sa karamdaman, at siya po ay Diyos ng pag-asa sa lahat ng mga pagsubok natin sa buhay. Kaya nga ang sabi rito, managana tayo sa pag-asa. Kasi po, kapag tayo ay nananagana sa pag-asa, meron din po siyang pangako sa atin na tayo ay bibigyan ng kagalakan at kapayapaan. Kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Pero kung tayo po ay nag-aalinlangan at sa tingin natin, sa pakiramdam natin, na lalo tayong naghihirap sa panahon ito, hindi po pananampalataya yon. Ang pananampalataya po ay laging may pag-asa sa ating Diyos, sa kanyang mga pangako. Kaya nga sabi, tayo ay magpuspos ng pag-asa na may kagalakan, kapayapaan sa pananampalataya. Kapag wala tayong pananampalataya, wala po yung pag-asa. Kapag wala po tayong pananampalataya, wala tayong kapayapaan at wala tayong kagalakan. Pero ang sabi rito ay managana tayo sa pag-asa sa pamagitan ng pananampalataya. At sa pamagitan ng pananampalataya, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ang tutulong sa atin upang tayo, sa kabila ng mga suliranin natin sa buhay, may kapayapaan tayo. Sa kabila ng mga kahirapan, mayroon tayong kagalakan. Sapagkat ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Pero, kailangan natin taglayin ang pananampalataya. Para sa panahon ito na kami ay dumaraan sa pagsubok, sa pakiramdam, hindi namin masasabing may kapayapaan kami. Sa pakiramdam ay sasabihin namin napakalungkot. Pero sa pananampalataya, ang pananampalataya po ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan at kapayapaan. Pananampalataya, kasama natin ng Panginoon kahit na anong pagsubok ang dumarating sa ating buhay. At kapag tayo may pananampalataya, nakalaan naman ng Panginoon na tayo bigyan niya ng kagalakan sa kabila ng kalungkutan, na tayo bigyan niya ng kapayapaan sa kabila ng nakababalisang kahirapan. At ang sabi dito ay managana tayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya magtiwala po tayo sa ating kalagayan ngayon, sa kahirapan, sa karamdaman, may Espiritu Santo naninirahan sa ating puso. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Ang Espiritu Santo ay may kapangyarihan. Kung tayo'y nangihina, ay palalakasin niya tayo. At sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tayo po ay dinadagdagan niya ng pananalangin upang tayo ay managana sa pag-asa. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa mga pangakong ito na siya ay Diyos ng pag-asa. Siya ay Diyos ng pag-asa sa kahirapan, sa karamdaman, sa mabibigat na suliranin. Kaya sabi, siya ay Diyos ng pag-asa. Ang sabi, mapuspos tayo ng pag-asa sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu Santo. Mapuspos tayo ng kagalakan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Tandaan po ninyo mga kapatid, sa panahon ito, pag namuhay tayo sa pakiramdam,
pakiramdam, nawawala po ang iyong kapayapaan. Pag namuhay tayo, na tayo nakatingin sa problema, mawawala po yung kapayapaan sa buhay natin. Kailangan po ay sa pamagitan ng pananampalataya, nakatingin tayo sa mga pangako ng Panginoon. Sapagkat siya rin ang may sabing, kailanman hindi niya tayo iiwan, yung pababayaan mo. At tayo bilang mga anak ng Diyos, sa pagtitiwala natin sa Kanya, ay patuloy natin mararanasan ang pagmamalasakit ng Panginoon ay namamalagi. Sapagkat ang Panginoon ay tapat magpakailanman. Ang kanyang habag ay hindi nauubos. Ang kanyang kapangyarihan, katapatan ay nananatili. Kaya nga po, ang ating pong verse dito ay mapuspos tayo ng pag-asa. Managana tayo sa pag-asa. Sapagkat sinabi nga ito ng Panginoon, alam niya na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang gagawa sa ating buhay. At dahil ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, magtiwala po tayo na tayong mabuhay sa pananampalataya, hindi sa pakiramdam. Na tayong mabuhay na nagtitiwala, hindi sa pag-aalinlangan. Kaya purihin natin ang Panginoon itong kanyang mga pangako na tayo malalaman sa pag-asa sapagkat siya ang Diyos nakatugunan ng lahat ng ating mga pangailangan. Pag-asa sa kahirapan, pag-asa sa karamdaman, pag-asa sa mga pagsubok sa buhay, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tutulong sa atin upang tayo'y palakasin, upang tayo'y bigyan ng kagalakan, kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Ama, ang lahat ng ito, tayo'y umasa na sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu Santo at sa pamagitan ng mga pangakong ito, tayo po ay magkaisa. Manatili sa kanya at sa kanyang mga salita sapagkat tayo kanyang mga anak ipinagmamalasakit niya. Tayo po ay patuloy na manalangin. Panginoon, salamat po mayroong Diyos ng pag-asa sa kahirapan. Diyos ng pag-asa sa mga karamdaman. Diyos ng pag-asa sa mabibigat na mga suliranin. Sapagkat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang tutulong sa amin, ang pumapatnubay sa amin, at magbibigay sa amin ng kapayapaan at kagalakan dahil kami ipinagmamalasakit niya. Kaya nga, Ama, ang pangailangan namin magkakapatid sa panahon ito, mga kapatiran sa Iglesia ng Pier, mga kapatid sa Iglesia ng Pasong Tamo, ilagay niyo po sa aming puso't isipan, kabila ng kahirap at mga pagsubok, mayroon kami Diyos ng pag-asa, tapat magpakailanman upang kami abutin at tulungan sa lahat ng mga pangailangan. Kaya nga, Ama, purihin po ang inyong dakilang katapatan. Purihin ang dakilang kapangyarihan ng inyong mga sinita. Purihin kayo, Ama, sapagkat ang inyong kapal ay hindi na uubos upang kaming magkakapatid sa panahon ito ay abutin at tulungan sa lahat ng aming mga pangailangan. Ang lahat ng ito, Ama, ay aking humihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen.
nakalaan.